Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, Tia Sos, Brother Manny Bautista. Itong 4 pounds na ito, nag-exercise po ako dito. Ang dalawang kamay, kasi dalawa ito, ano? Yeah. 4 pounds. Muscle power. Palakas pala ng muscle. Okay? Yan. Tayo po ay mag-aharal patungkol sa salita ng Diyos. Ang gagamitin natin, eto, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ito. Bago tayo papalahot, mas magandang lalapit tayo sa Diyos upang siyang pumatnubay sa bawat isa sa atin ng kanyang sa Espiritu para hindi po tayo magkamali. Ibig sabihin, magiging tama. Sapagkat yung salita ng Diyos, kailangan nasa Biblia po. At the same time, kailangan tayo ay nananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, salamat po. Salamat sa pagkakataon na ito. Binigyan mo kami pagkakataon na makapag-aral. Buksan mo po ang puso at isip ng aming sarili, ang aming tagapanood ng video ito. Kung sila man po ay hindi po sa ngayon, baguhin mo po ang kanilang kaisipan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic, Pasko pa rin. Ang Pasko, in the month of September, October, November, December, 4 months. Sa kasaysayan sa buong mundo, ang tinitingala nila ay ang bansang Philippines. Sabi nila, ang aba niyong mag-celebrate ng Pasko. Samantalang isang araw lang yung nangyari na yun. Kaya nga sa buong Asia, ang bansang Pilipinas ay tinagurian nilang Kristiyanong bansa. Dahil nga po sa kasaysayan o history about religion. Wala naman masama yun kung magdiwa ka na magdiwa. Ang problema, kung hindi ka naniniwala sa Pasko. Samantalang in reality, sa buong katotohanan, meron talagang Pasko. Ano po ba yung ibig sabihin ng Pasko? Sa dictionary, kung hanapin nyo sa Miriam, Christ's birth. Christmas means Christ's birth. Sa Tagalog, Pasko, kapanganakan ni Jesus. Ngayon, anong diwa ng Pasko? Ano ang diwa? Ito, babasahin natin ngayon sa Biblia, ang diwa ng Pasko. Okay, by the way, kaibigan, maraming salamat sa inyong mga pagsuporta, sa inyong mga pag-subscribe. I-like nyo na, i-share nyo pa, mag-subscribe pa po kayo, kayong mga nasisira. Wala naman pong masama kasi biblical teaching lahat. Walang labis, walang kulang. Kung meron kayong Bibliang gaya nito, kung ano yung binabasa ko, yung Magandang Balita Biblia, galing sa simbahang Katoliko to. Ito, Catholic Edition. Basahin nyo po. Hindi ako gaya ng ibang reliyon na huwag kayong magbasa ng Biblia. Kami lang may karapatan. Saan nyo naman napulot yan? Napakatalino nyo naman tao para sabihin nyo sa inyong mga kasama, huwag silang magbasa ng Biblia. Naalala ko yung isang tatay. Nang inalok kong Bible study yung anak niya. Wala pa yung tatay. Pumayag yung anak. Nang umarada na po ako sa Bible study, dumating yung tatay. Ang sagot ng anak, ay tama na. Alam ko ng lahat yan. Nagulat ako. Yung pala yung tatay niya, ay meron tungkulin sa kanilang simbahan.
Biglang sumabat ngayon yung tatay. Nasabi niya, mahiwaga ang Biblia. Hindi mo maunawaan niya. Tagalog na Tagalog eh. Paano hindi mo maunawaan? Yung pala, itong simbahan na kinabibilangan nila ng tatay niya, may tungkulin yung tatay niya, diakono po yata siya. Maigpit pa lang ipinagbabawal ang magbasa ng Biblia. Kaya nakapagsalita ako sa nasabing tatay na diakono. Sabi ko, hindi ba ikaw bilang tatay, karapatan mong pag-aralin ng mga anak mo upang matuto ng bumasa at sumulat? Ba't nung pinag-aaral mo sila? Ba't ngayon malaki na sila? Ba't mo pinagbabawalan? Ay hindi, sabi niya, basta bawal yan. So, nases ko na po kagad kung anong reliyon niya. Kasi merong mga technicalities eh. Nases ko na siya. Isa siyang INC ni Yumao Felix Manalo. Ngayon, ang diwa ng Pasko, ito po. Dito po sa libro ng 1, chapter 3, verse 16. Ito po yung sinasabi nila, ang puso ng Biblia. Yung 1:3:16. So, John 3:16. Ayon po dito sa kasulatan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So God loves the world. He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. English po yun. Ang diwa ng Pasko ay pagbibigay. Sinong nagbigay? Ang Diyos. Sino ang ibinigay? Ang kanyang bugtong na anak na ang Kristo sa langit at nang ipinanganak ni Maria, tinawag na Jesus. Na kung sino man ang sasampalataya sa Panginoong Yesukristo, sa anak ng Diyos, ang sabi niya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kapahamakan at buhay na walang hanggan ang tinutukoy. Anong kapahamakan? Sa dako ng impyerno. Buhay na walang hanggan sa dako ng langit, kapilingan Diyos at Jesus. So, ang meaning po pala ng Pasko ay giving. Ang unang nagbigay ay ang Diyos. Hindi po tayo ang nagbigay sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagbigay. Ang ibinigay niya ay si Yesukristo. Yun po yung nakasulat. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Bugtong, wala pong kapatid, walang kadobol. Tanging yun lang po, mag-isa. Ano po? Mag-isa. Tignan pa natin. Ito, sa unang 1 naman, 4:9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yun. Ibinigay, sinugo. Saan? Isinugo dito sa, basahin natin. Unang 1:4-9.
Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Yan. Siya ang unang umibig sa atin. Tanda ng pag-ibig niya, isinugo, ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Yesu Kristo. For what? Siya ang ating sampalatayanan upang hindi tayo mapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tingnan natin ang salita ni Jesus naman. Sa panahon na itatalaga niya si Pablo bilang kanyang mangaral at apostol. Dito po sa Gawa. 26 ng Gawa. Simulan natin sa 12. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan, pahintulot ng mga punong pare. 13. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa aking wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mo yan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. Yan. Sa wikang Hebreo, ang pangalan ni Pablo noon ay Saulo. Yung pangalang Saulo, yun yung criminal pa siya, mamamatay tao. At ang pinapatay niya noon ay mga tagasunod ni Jesus. Bago siya naging apostol, Saulo ang tawag. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Sinong inuusig ni Saulo? Si Jesus sa pamamagitan ng paguli, pagpatay, pagpapahirap sa mga tagasunod ni Jesus sa kanyang panahon. 16. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpapatutog tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. Ito po yung time na itatalaga niya si Pablo bilang kanyang apostol. Nang nagkaenkwentro sila sa dahan ng Damasco. Sabi niya? Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. At ano pa sabi niya? At magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakita ko pa sa iyo. Magpapatotoo siya. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ito yung journey niya sa Damasco. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat mo kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Yan ang trabaho ni Pablo. Pangangaral ng tao, ang mga hentil, dalhin sa Diyos mula kay Satanas, dalhin sila sa liwanag mula sa kadiliman. Tuloy. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Yung pangangaral ni Pablo, pag naniwala ka, sinampalatayanan mo yon. Yung salita ni Pablo ay salita ni Jesus. Pag tinanggap mo si Pablo, tinanggap mo na si Jesus. Amen? Amen. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Yun. Kaya ang diwa ng Pasko ay give, pagbibigayan. At ang unang nagbigay sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Sino ang kanyang binigay? Ang kanyang bugtong na anak, the one and only child, si Jesus. Anong purpose?
Kasi tayo mga tao, nagkasala tayo pong lahat. Lahat tayo may kasalanan sa Diyos. Walang hindi nagkasala. Kaya kung sasabihin mong wala kang kasalanan, ito naman ang babasahin ko para sa iyo. Halimbawa, isa kang tao. Sa tingin mo mabait ka. Wala kang nilamang na tao, wala kang kinarantado, wala kang pinatay, wala kang minumura. Kaya pwede mong masabing, ay matuwid naman ako righteous ako, wala akong kasalanan. Hindi po ganon ang Biblia. Sa unang 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Yon. Sino mang tao magsabing wala siyang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang kanyang salita. Sa madalit salita, alagad ka ni Satanas. Kasi si Satanas, ang sabi ni Jesus, wala sa kanya ang katotohanan o ang salita ng Diyos. Walang katotohanan o salita ng Diyos kay Satanas. Kaya kung sasabihin mo, kaibigan, na ikaw walang kasalanan, kagaya ka ni Satanas. Kaya, demonyo ka. Kasi yung Satanas isa lang. Yung demonyo, alagad naman ni Satanas. Ang tawag sa mga alagad, demonyo. Kaya lahat tayo nagkasala. Tignan natin yung sinabi ni Pablo. Totoo nga bang lahat tayo nagkasala, kaibigan? Ito nakalagay. Ito. 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala. Hindi sinabi ni Pablo, kayo lang at ako at sa pera na ako. Hindi. Maliwanag ang nakalagay. Ito, basahin ko muli. Sapagkat ang lahat, ibig sabihin ni Pablo, kasama ko dyan. Sabi ko nga po, ang papel ni Pablo noon sa pangalang Saulo ay mamamatay tao at ang pinapatay niya ay ang mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung maghanap pa ng masama, siya ang pinakamasama sa lahat ng masama. Kaya sabi ni Pablo noon, ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Tingnan natin. Sa unang Timoteo 1:15, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Sino daw yung pinakamasama? Sabi ni Apostol Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat ng masama dito sa mundo. Kaya binigay si Jesus dito sa sanlibutan, tayo yun, nabubuhay kasi tayo sa kamunduhan o sanlibutan. The purpose is para huwag tayong mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So anong gagawin natin? Sampalatayanan natin ang pinadala ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Gaya ng sinabi ni Jesus, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin ay patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Ang Panginoong Yesus po nagsabi doon sa Gawa 26:18, yung uling paragraph. Nangutusan niya si Pablo, yung tao pangaralan mo, dalhin mo sila sa liwanag mula sa kadiliman, dalhin mo sila sa Diyos mula sa kay Satanas, at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, ang sabi ni Jesus, patatawarin sila sa kanilang kasalanan at makakasama ng mga ginawang banal ng Diyos. Amen! Napakaganda ang purpose ng Pasko.
Ang Pasko po ay pagbibigayan, pagpapatawad. Tayo yung nagkasala, pinatawad tayo ng Diyos. Ikaw kaibigan, ang Pasko po, alimbawa ganito, may mga magkakamag-anak po matagal nang hindi nagkikita dahil sa galit sila sa isa't isa. Nang dahil lang po sa Pasko, nagkaroon sila ng family reunion. At nung magkita sila, napakasaya. Ang sabi ng isa't isa, kuya, ate, nanay, tatay, o kung ano man ang tawag, sana po patawarin nyo na ako. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Nagdidiwang sila ng Pasko dahil merong nagpatawad sa atin. Ang Diyos ang unang nagpatawad. Kaya wala tayong karapatan para hindi tayo magpatawad ng ating kapwa-tao. Kaya ang diwa ng Pasko talaga po ay peace. Peace on earth. Kapayapahan. Tignan natin. Dito sa Lucas, tignan ninyo ang banggit ng mga hangel. Nang ipinanganak po ang Yesus sa sabsaban, ito po ang naging awit ng mga anghel na galing po sa langit. Sabi niya, ito sa Lucas chapter 2, verse 8. Doon may mga pastor na nasa parang na nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. 9. Tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ang Kristong Panginoon. 12. Ito ang inyong palatandahan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin at nakaiga sa sabsaban. 13. Biglang lumitaw kasama ng anghel ng isang malaking ukbo ng mga anghel na sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at tumawit. 14. Ito na po. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Peace on earth sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Sino yung kinalulugdan ng Diyos? Yung may pananampalataya sa Panginoong Yesukristo. Magkakaroon tayo ng kapayapaan po sa buhay. Kasi naniniwala tayo sa Pasko. Ano ang Pasko? Anong diwa ng Pasko? Pagpapatawad, pagbibigay. Tandaan nyo, ang Diyos ang unang nagbigay. Hindi tayo nagbigay. Ang binigay natin, puro kasalanan. Kasalanan. Paglabag sa gusto ng Diyos. Yun ang ating ginawa. Ano yung mga ginawa natin? Basahin natin. Unang 1, 2, 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ito na po. Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay nito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yon. Yung mga worldly, nakikita natin, bisyo, anumang klaseng bisyo. Yan. Pag yan ang ating ginawa noon, kaya tayo nagkasala. Efeso. Sino may gawa ng mga gawa ng sanlibutan? Sino ang promotor? Dito po sa Efeso, chapter 2, verse 1 and 2. Kaya nga,
Ito to. Pilipos pala ito. Efeso. Ito. Chapter 2, verse 1 and 2. Yung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 2. Bakit? Bakit tayo nagkasala? Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Yung kamunduhan po sa sanlibutan na yan po ang tinahak ng taho. Lahat tayo. Hindi po ba pagbata ka, ba lumalaki ka, nagiging obvious ka kung ano yung bagay na yan. At yan ang ginagawa mo, dinidiscovery mo sa iyong buhay. Hanggang mamalayan mo na lang, nandiyan ka na pala sa kamunduhan. Yan ang sinabi ni Pablo. Tuloy. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Masama. At naipailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid kay Satanas. Ang espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sino nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos o yung nabubuhay sa kamunduhan ay walang iba kundi si Satanas. Kaya nahulog tayo ngayon sa bitag ni Satanas. Lahat tayo po, walang exempted dito. Lahat ng tao sa mundo. Kaya po binigay si Jesus. Yan ang diwa ng Pasko. Pagbibigayan, pagpapatawad. Tandaan nyo, ang Diyos ang unang nagpatawad sa atin. Kaya dapat din tayo magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Naalala nyo yung Lord's Prayer ng Ama namin? Patawarin mo kami sa aming sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Pag hindi mo pinatawad yung nagkasala sa iyo, kaibigan, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Yung Lord's Prayer na yun, ang nagturo mismo ang ating Panginoong Yesus doon sa Mateo chapter 6, verse 9 hanggang 13. Naalala niyo yun, yung Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang iyong kaharian dito, sundin nawa ang iyong kalooban dito hanggang langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain na araw-araw. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sa iyong walang hanggang kapurihan, kalwalatian, yun. Kaya, ang diwa talaga ng Pasko, pagbibigayan. Sinong unang nagbigay? Ang Diyos. Pagpapatawaran. Sino pinatawad ng Diyos? Tayo! Kaya dapat tayo magpatawad din. Kaya sabi ko nga po, yung mga nagkakahaway pagdating ng Pasko, nagbabatian sila. Merry Christmas! Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Pare, patawarin mo na ako. Kumare, patawarin mo na ako. Ano man ang nagawa ko sa iyo. Hindi po ba ganyan ang dialogue pag dumarating ang Pasko? At ano pa, nagbibigay pa ng regalo, exchange gift sa isa't isa. Bakit? Masaya sila kasi ang Pasko ay, ano sabi ng anghel sa mga tupa nung gabi nagpapastol sila? Basahin ko. Anong diwa pa ng yung nagpapastol? Basahin ko sa Lucas 2 pa rin. Sabi niya, ito. Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Hindi po pa pag Pasko, nagagalak ang tao kahit anong bigat ng buhay, anong bigat ng problema. Masaya. Nawawala yung bigat ng problema ng tao dahil sa diwa ng Pasko. Kaya yung Pasko po, napakahalaga. Ngayon, kung wala kayong Pasko, okay lang, nasa inyo po yan Buhay ninyo yan Pero mas maganda, may Pasko kayo. Bakit? Ang Pasko po ay pagbibigayan, pagpapatawaran ng kasalanan. Tandaan nyo, tayo ang nagkasala, tayong pinatawad, tayong binigyan ng regalo ng Diyos. Sinong ibinigay? Walang iba kundi ang Kristong Panginoon natin.
Amen. Kaya dapat sampalatayanan natin yan sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras pong ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Kung sakali man po yung mga nanonood, nakikinig ng video ito, hindi po sila ayon sa kayong kagustuhan ng kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Sapagkat hindi mo gustong mapahamak ang tao, kundi ang gusto mo maligtas ang tao. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong walang hanggang kapurihan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Kayong mga share nyo naman. Bakit? Biblical po lahat. Walang labis, walang kulang. Wala tayong dinagdag, wala tayong binawas. Ang gamit ko po ay Magandang Balita, Biblia, Catholic Edition. Kung meron kayo nito, basahin nyo lahat yung aking binanggit para mapaniwalaan nyo kung kayo ay naloloko o hindi. Wala pong panloloko rito. So, Diyos po tayo. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye! Dito po ako ngayon sa Barangay Lantik sa May Carmona, Cavite. Kina Kuya Homet at Ate Heldy. God bless us all po. Bye!